Sa iba't ibang bahagi ng mundo, iba-iba ang pananaw ng tao pagdating sa relihiyon. Sa ilang bansa, mayroon silang malalim na pananampalataya sa kani-kanyang paraan ng pagiging relihiyoso, samantalang sa iba ay hindi ganoon. Alamin natin ang nangyari sa pagre-relihiyon sa 10 bansang sumusunod. Number 1 ang China, kung saan 88 hanggang 90% ng populasyon ang hindi aktibo sa pagre-relihiyon. Malaki ang naging impluwensya ng komunismo sa bansa na nagpalakas ng sekularismo at ateismo. Sumunod naman ang Japan na may 85 hanggang 88% ng populasyon ang hindi aktibo sa pagre-relihiyon. Sa bansang ito, ang relihiyon ay mas nakikita bilang bahagi ng kultura at tradisyon kaysa isang aktwal na debosyon. Pangatlo ang Vietnam, kung saan 82 hanggang 85% ng populasyon ay hindi aktibo sa pagre-relihiyon. Sa paglipas ng mga dekada, ay lumakas ang sekularismo o ang prinsipyo na naghihiwalay sa relihiyon mula sa mga pampublikong gawain, lalo na sa pamahalaan at edukasyon. Ang mga bansang Sweden, 78 hanggang 80%, Denmark, 74 hanggang 76%, Norway, 69 to 71%, at Finland, 67 to 68%, ay kabilang din sa mga bansang hindi gaanong aktibo sa pagre-relihiyon dahil sa kanilang progresibong pulisiya at mababang bilang ng attendance sa kanilang mga simbahan, nabawasan ng papel ng kanilang relihiyon sa kanilang mga buhay. Ang Czech Republic, 73 hanggang 75%, ay isa pang bansang may mataas na bilang ng hindi aktibo sa pagre-relihiyon. Malaki ang naging epekto ng komunismo para hindi na maniwala ang maraming tao rito sa pagre-relihiyon. Sa Netherlands, 60 hanggang 64%, at Estonia, 60 to 63%. Unti-unting bumaba ang paniniwalang panrelihiyon kasabay ng mga makabagong isipan. Mayroon din namang mga nananampalataya ngayon na naninindigan sa lalong pagiging aktibo sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Mula sa mga katandaan hanggang sa mga kabataan ay tinitiyak na ang mga susunod na henerasyon ay mananampalatayang nakapagtataguyod. Welcome po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Ipaglilingkod po namin sa inyo sa episode na ito ang kasagutan sa tanong ng marami na ano ba talaga ang nagbibigay ng tunay na kabuluhan sa pag-iral ng tao sa mundo. Sa episode po na ito ay makakasama po namin ang kapatid na Jerry Luar Jr., isa rin pong ministro sa Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Jerry. Magandang araw din sa iyo, kapatid na Glenn. Kumusta rin kayo? Mabuti naman po. Kapatid na Jerry, ang ipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay ngayon, yung inihanda nating discussion. Kasi kapatid na Jerry, nakatatawag po ng pansin, lalo na sa panahong ito na napakarami pong tao ang nawawala na ng pagpapahalaga sa pagre-relihiyon at paglilingkod sa Diyos. Ang ibinibigay pong dahilan ng iba, ang religion daw ay isang cultural than devotional. May mga tao naman na kaya hindi na raw sila sumasamba, naglilingkod o nagre-relihiyon sapagkat may mga bagay silang dapat na unahin sa buhay na ito. Halimbawa po yung paghahanap buhay. Ang termino nga po nila doon, busy na po kasi kami. Baka mayroon tayong mga kababayan o televiewers na hindi nila namamalayan na nahuhulog na sa ganito pong sitwasyon. Hindi dapat mahawa ang sino man sa ganyang maling isipan na kaya hindi na sila maglilingkod, busy. Paano kung sabihin nga nilang ganon, kapatid na Jerry? Baka pwede naman nang hindi na kami maglingkod kasi busy naman kami sa araw-araw eh. Ganito ang ating mababasa na sagot dyan. Mula dito sa Ecclesiastes 12:13, pakinggan po ninyo. Ito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Lahat ng bagay ay narinig. Ang pinakalundo nito ay matakot ka sa Diyos.
pagpitaganan at sambahin siya, sa pagkaalam na siya ay siya nga. Sundin ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang kahustuhan ng tao, ang buo at orihinal na layunin sa paglalang sa Kanya, ang pinag-uukulan ng kapamahalaan ng Diyos, ang ugat na karakter, ang saligan ng lahat ng kaligayahan, ang pagsasaayos sa lahat ng di magkakatugmang kaganapan at kalagayan sa ilalim ng araw, at ang buong katungkulan ng bawat tao. Kapatid na Glenn, at sa ating mga ginigiliw na mga televiewers, kahit po busy ang tao, hindi maaaring hindi siya maglingkod sa Diyos. Bakit po? Sapagkat alinsunod sa ating binasa, ang sabi po, ito ang kahustuhan ng tao, ang buo at orihinal na layunin sa paglalang sa Kanya. Kailangang matakot ang tao sa Diyos at buong katungkulang paglingkuran ng Diyos. Sa makatwid, kapatid na Jerry, yan ang laging dapat na maging sariwa sa isipan at laging tandaan ng lahat ng tao. Yung dahilan kung bakit siya umiiral sa daigdig na ito. Dapat maging maliwanag sa kanya ano yung tungkulin niya bilang tao. Di po ba? At kapag ang tao ay hindi niya nagawa ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, nabigo siya na tugunin ang buo at orihinal. Bakit nilalang ang tao? Kaya mga kaibigan, tayo po, natutugunan ba natin yung katungkulan at orihinal na layunin? Bakit tayo nilalang? Kapatid na Jerry, bakit nga ba katungkulan ng lahat ng tao ang maglingkod sa Diyos? Basahin natin ang sagot, kapatid na Glenn. Nakasulat dito sa Aklat ng Mga Awit, sa 100:2-3. Ganito ang pagtuturo. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Mga mahal po naming taga-subaybay, alinsunod po sa ating binasa, kaya nananagot ang tao at ito ang buong katungkulan niya, ang paglingkuran ng Diyos sapagkat ang Diyos ang lumalang sa tao. Kaya kapatid na Jerry at mga giliw po namin taga-subaybay, sa sitwasyong dumarami ang taong hindi naglilingkod sa Diyos, hindi po nababago ang katotohanan yan na ang Diyos ang lumalang po sa atin. Ano pa pong katunayan sa pamamagitan po na Biblia na talagang ang Diyos ang lumalang po sa tao? Basahin natin dito sa Isaias 44:2. Ganito ang pagtuturo. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay bata na siyang tutulong sa iyo, ikaw ay huwag matakot o Jacob na aking lingkod at ikaw Hesyoron na aking pinili. Pero kapatid na Jerry, yun bang kaugnayan ng Panginoong Diyos sa tao na nilalang niya? Natatapos na po ba yung kapag ang tao'y isinilang na? Ganito po ang mababasa dito sa Job, sa 12:9-10. Ito po ang pagtuturo sa atin. Alam nila na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang. Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kaniyang kamay. Totoong-totoo ito, kapatid na Glenn. Opo. Kaya pinatutunayan lamang po niya na talagang mula pa sa paglalang, Opo. sa pamamagitan nga ng sinapupunan ng ina, Opo. hanggang sa ang tao'y isilang at hanggang sa ang tao'y nabubuhay, namamalagi po yung kaugnayan niya sa Panginoong Diyos. At dahil doon, hindi po pwedeng isang tabi ng tao yung kanyang katungkulan na maglingkod sa Panginoong Diyos. Opo, kaya tayo nagpapasalamat tayo ng marami sa ating Panginoon Diyos. Mga giliw naming televiewers, hanggang ngayon, buhay tayo at may lakas. Lamang, wag na wag po nating kalilimutan na kaya tayo nilalang at hanggang ngayon ay binibigyan ng Diyos ng buhay at lakas, mayroon hong orihinal na layunin at kaukulan kung bakit tayo ay nilalang ng ating Panginoong Diyos, ang tayo po ay maglingkod o sumamba sa ating Panginoon Diyos. Paano po kung sabihin, kapatid na Jerry, edi maglilingkod ako. Maglilingkod ako, gagawin ko yung pagsamba, kikilala ko sa Panginoong Diyos.
kung ano yung paraang naiisip ko at kung ano yung paraang gusto ko, ano yung paraang conveniente sa akin? Ano po sinasabi ng Biblia tungkol doon? Ganito po ang mababasa, kapatid na Glenn, at sa ating mga televiewers, dito po sa Deuteronomio sa 10:12. Ito po ang pagtuturo sa atin. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya. Paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ang paglilingkod sa Diyos ay kailangang sundin ang mga utos ng Diyos, igalang natin ang Diyos, ibigin natin siya, paglingkuran siya ng buong puso at kaluluwa. Paano po kung ipilit ng tao, kapatid na Jerry, yung kanyang gusto, yung kanyang naiisip na paraan ng gagawin niyang paglilingkod? Nasa sa tao yun kung ipipilit po niya, pero ang mahalagang tanong, gusto kaya ng Diyos yung gusto niya? Hindi po pwede po yun. Kaya nga tinatawag na paglilingkod, sapagat ang dapat masunod ay ang pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Yan ang dapat na matiyak ng tao, di po ba? Sa ginagawa niyang paglilingkod, ang masunod yung utos ng Diyos at hindi utos nino ng tao. Kapag ka utos ng tao ang nasusunod, ano pong tawag ng Biblia sa gayong paglilingkod? Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa dito po sa Mateo 15 at 9. Ito ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Tiniyak ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, ang gayong paglilingkod, walang kabuluhan. Kaya dapat makatawag ng pansin sa mga nakasubaybay sa atin, yung taong hindi kumikilala o hindi naglilingkod sa Panginoong Diyos, kapareho lang din pala nung tao na bagaman kumikilala, pero hindi naman nagsasagawa ng paglilingkod. Katulad din ng taong kumikilala at naglilingkod, pero mali naman pala yung batayan sa ginagawa niyang paglilingkod. Matangi dun sa tawag ng Biblia, walang kabuluhan. Useless. Ano pa po ang tiyak na sasapitin ng nagsasagawa ng hindi tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos? Ganito ang tinitiyak sa atin ng banal na kasulatan na pahayag ng mga apostol dito sa 2 Tesalonica sa 1:8 hanggang 9. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Alinsunod sa ating binasa, paghihigantihan ng Diyos ang mga tao na hindi nagsipaglingkod sa Kanya. Paano po sila paghihigantihan ng Panginoong Diyos? Napakaliwanag ng pahayag ng Biblia. Tatanggap sila ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon. Sa makatwid, ang mga hindi po nakapagsagawa ng paglilingkod na hinahanap ng ating Panginoon Diyos, hindi humaliligtas pagdating po ng araw ng paghukom. Parurusahan lamang po sila ng ating Panginoon Diyos. Kawawa, kapatid na Jerry. Ano po? Kaya ang dapat na matiyak ng tao sa panahong ito, una, magawa niya yung paglilingkod na nakapagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos sapagkat nakaayon sa kanyang mga kalooban. Mga kaibigan po namin, walang sino man sa atin na ang gusto yung gagawin nating paglilingkod ay mawala ng kabuluhan. Wala ring sino man, natitiyak po namin, na may gusto na mapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya nga kapatid na Jerry, ay ipinag-aanyaya natin yung mga aral na ating sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo para mas marami pang mga tao ang makarinig ng mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na sinasampalatayanan po natin sa Iglesia. Apo, at yun, sa kanilang mga pagsusuri, matututunan po nila kung ano yung mga kalooban ng Diyos, kung paano dapat isagawa ang marapat na paglilingkod upang ang tao, yung ginagawa niyang paglilingkod, magkaroon po ng kabuluhan. At nang sa gayon ay makatugon ang tao
sa orihinal na layunin at kaukulan kung bakit ang tao ay nilalang ng ating Panginoong Diyos na ito ay ang gawin ang marapat na paglilingkod sa Kanya. Ngayon ay makakasama po natin ang kapatid na Yen Argabioso. Kapatid na Yen Argabioso, kumusta na po kayo? Mabuti po, kapatid na Jerry at kapatid na Glenn. Sa ating feature ngayon, nilahukan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang panig ng mundo ang isang musical activity na isinagawa sa Johannesburg, South Africa. Narito ang report ni kapatid na Darlene Pineda. Africa. Lupain ng nakamamanghang kagandahan ng mga tanawin, makukulay na kultura, at mga pambihirang talento sa pag-awit ng mga Afrikano. Dito sa South Africa, isinagawa ang noteworthy Season 2 Grand Finals, kaalinsabay na rin sa pagdiriwang ng distrito para sa ika-10 anibersaryo ng kanilang distrito ng South Africa sa kilalang Cape Town City Hall. Tampok dito ang mga awiting pagpupuri sa Panginoong Diyos mula sa mga kapatid nating composers na lumahok mula sa iba't ibang panig ng mundo. It feels so amazing po, honestly. Looking back, I didn't know that one of my songs could be sung here po. So it's a blessing for me, and this has given me inspiration to keep on writing. When I first heard them sing my song po, I just felt very, very happy po and grateful that I'm given this opportunity po to be here in this event, and I just feel very, very blessed po. Bahagi ng programang ito ang pagbasa ng mensahe ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. This kind of activity which give us joy and inspiration, because music is an integral part of our worship of God, because they are based on the words of God. I am so blessed. I feel so blessed to be here today. The day that we have been waiting for is finally here to celebrate with everyone for our 10th anniversary. Thanks to our Almighty God for this opportunity, to the church administration for approving this activity. We thank you so much. Kasamang nakisaksi sa aktibidad na ito ang mga hindi kaanib sa iglesia na nagpahayag ng kanilang paghanga sa iglesia at sa pagpapahalaga sa sining pag-awit tulad ni Karen Schofield, choir director ng University of Cape Town. The Lord says that if you do the least of these to your neighbor, you have done unto me. So when you have that message and you're carrying out that message, imagine how effective that is. And it has been shown to be effective. Look at what you have demonstrated and how you are spreading the word. The performances were amazing. Wow, amazing. The choir, everything was wow. We got goosebumps. This is the mercy of God. If it wasn't for him, we wouldn't be here. And through the leadership of Eduardo V. Manalo, he loves us, we love him so much, Paul. We ask him to continue doing things like this. Si kapatid na Darlene Pineda para sa Iglesia ni Cristo News Network. Talagang kahit pa po from different nationalities and ethnicities ang bumubuo sa Iglesia ni Cristo ay namamalagi ang iisang kultura, ang kulturang Kristiyano. Nagkakaisa ng puso at diwa sa pagsunod sa aral ng Diyos at pagbibigay kasiyahan sa Kanya. And that's all about it in this episode. Balik po sa inyo kapatid na Jerry at kapatid na Glenn. Salamat po sa inyo kapatid na Yen. Thank you, kapatid na Yen.
Mga ginigiliw naming televiewers, lalo na sa mga nagsusuri, hangad po namin na nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri at lalo nyong nakilala ang Iglesia ni Cristo sa episode na ito ng Ang Iglesia ni Cristo. Pinakahangad ng programang ito na matupad sa lahat ang napakabanal na hangarin ng Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo sa 2:3 hanggang 4 na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan.